Diyos marahay na pagkaaga, Diyos marahay na pagkaudto, Diyos marahay na pagkabanggi po sa Indo, mga kabarangay. No? Yan po ang satuyan na pagbati, digdi po sa satuyan na programa. Kasi po, nahiling kita via Facebook Live sa page kan Bicol TV Sorsogon. Ano po, worldwide ang satuyan na coverage. Ano? So, magandang panunood po sa kanilang lahat. Ang Pulis Kasanggayahan in Focus, nagkakaigwa po kita ni programa digdi sa Bicol TV. Abangan lang po nindo mga pagbibiyernes, ano? Asin hatod po ini sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel. Siringman po ang sa mga staff officers and of course ang bilog na persa kan Pulis Kasanggayahan. Kami po baga na nagkakadirestino digdi sa probinsya nin Sorsogon ano po sa Muya Pulis Kasanggayahan. Siringman sa laog kan sa tuyang programa nagkakaigwa kita nin mga nagkakairimbitaran na mga police station sa pakagikan sa indan ng mga chiefs of police asin mga representative ninda ano kundi isinda nakabisita sa satuyan ng programa nagsusugo sinda na magrepresentar sa inda para po sa satuyan na programa. Pero ngunyan na maswerte kita, may saro kita na kaibahan na chief of police ano. So ang magkakaigwa kita nin ino-anom na kairibahan ngunyan maghihira sa satuya nin mga impormasyon hali po sa inda ng mga areas of responsibility. Nasa tuya po na programa aabangan lang po nindo kung saan talagang may mga accomplishments kita na pigpresentar sa Indo, mga activities kan mga satuya na kairibahan sa police stations asin mga programa maninda, mga future na programs and activities kan sa inda po na areas of responsibility. Na po. So ngunyan ang satuyan na programa ngunyan na March primerong episode tangunyan na March ang satuyan na makakaibahan na limang police station siringman igwa kita kisaro na mobile force company na kaibahan. Punanta na po sa satuyan na kaibahan hali po dyan sa Bulusan Municipal Police Station sa inda po mismo na Chief of Police si Police Captain James D. Henita. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat Sir Mike at magandang hapon sa mga kasamahan ko dito sa station. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood and lalong-lalo na po sa bayan ng Bulusan. So ako po si Police Captain James Heneta, ang officer in charge ng Bulusan MPS. Ay muling bumabati ng magandang hapon. Narito po ako upang mag-ulat po ng mga programa, activities as well as accomplishment sa bayan ng Bulusan. Sige po, so, sir. Okay po. Una po sa lahat, patuloy pa din po ang aming pagnanais na mapanatiling maayos ang peace and order sa bayan ng Bulusan. So, lahat po ng activities and programs na pinapatupad ng aming provincial director, si Police Colonel Daniel, sir, ay patuloy naming isinasagawa. So, mas lalo po itong pinaigting sa pamamagitan ng paglunsad ng kanyang programa po, ang Anti-Criminality Defense System and yung KKK. So dahil po dito, mas lalong napaigting ang aming pagsisecure sa bayan ng Bulusan. Katuwang ang mga barangay officials po. So kasama kasi natin dito yung mga barangay officials and as well as yung mga kabataan. So dahil po dito, kami po ay nagsasagawa ng iba't ibang activity. So umpisan po natin, so patuloy po naming minomonitor yung mga illegal activities, lalo na po sa illegal drugs. So sa pamamagitan ng pagpupunta sa mga barangay, ang paglalahok sa kanilang mga badak, yung Barangay Drug Abuse Council. So doon po nagpa-participate po tayo at inuulat po natin yung mga kaganapan related po sa drug abuse. And likewise po, pumupunta kami sa mga schools
So dito naman po, nagle-lecture naman po ang ating mga kapulisan about sa Bausi laws and other related laws po about sa Women and Children's Act. Then sa ngayon po, patuloy po nating ino-observe yung sa mga alam naman natin po na panahon na ngayon ng mga bakasyon kasi ano na ngayon March na po. So, ang influx po ng mga tourist sa aming lugar ay patuloy na pong dumadami. So, pinapigting po namin ang aming police visibility sa aming mga tourist destination po. So, may plano po kami na maglagay po doon ng tourist assistant desk po. Doon mismo sa kung saan pinupuntahan ng ating mga tourist. So, with regards naman po sa implementation itong 4136, so alam naman natin na ano pa po yung pag-implement ng mga kapulisan. So, tinatap po namin yung aming LTO sa Erusin. So, nagka-conduct din po kami ng joint checkpoint po. Aside po ito doon sa regular na kinakandak namin na COMELEC checkpoint, kung saan naman, patungkol naman po ito sa pag-implement ng COMELEC gun ban, considering po na ang election po ay papalapit na. So, isa po dun sa naisip din namin kasi during our checkpoint napapansin namin na humahaba yung mga pila. So, we coordinated with the LTO chief ng Erusin. So, we decided po na sa darating na April po magkakaroon na po tayo ng mga pa-seminar po doon sa mga magnanais po na makakuha ng lisensya po. So, naka-schedule na po yan, on the way na po yan. So, ano pa ba? Yung ano sir, napapansin ko kahit hindi sa ibang lugar, pag may COMELEC checkpoint na talagang yung mga lalong-lalo na yung mga single motorcycle tumatabi na, nagigilid na sa daan. Kala ko may sa unahan may aksidente or may mga nangyayaring iba. Yun pala may checkpoint. Opo, yung kadalasan ng nangyayari. So isa po sa intervention po namin na gagawin yun yung let them makakuha po ng license through sa pag-offer po ng LTO ng theoretical exam po. Seminar. So libre po 'yan. So kaya nga sabi ko sa mga barangay official pag pumupunta ako, encourage nyo yung inyong mga kabataan lalo na kasi maraming kabataan doon nagmamaneho na wala pa naman mga license. So to avail the opportunity na makakuha sila ng makapag-attend sila ng seminar na yon and later on makakuha sila ng lisensya. Theoretical driving course ng LTO. So lumapit na sila sa munisipyo or barangay mismo, sir. Opo, doon na mismo sa munisipyo po para isahan na lang po. Nakatipid na dahil kung kamo ang maduman sa LTO, ang arog kay ni na theoretical driving course garo igwa pa iniki extra na babayadan. 2,000 din yata yan. 2,000 to 2,500 yata yan. So kung sinda na ang magduman sa munisipyo, pasalamat kita nagkaigwanin ideya sa tuyang Chief of Police sa Bulusan na matipon ito na nag-aaragi sa checkpoint na daing mga lisensya o kulang ang dokumento sa motor. Opo, Sir Mike. In collaboration po yan sa ating LGU sa pamumuno ng aming municipal mayor. So actually siya po ang nag-encourage na, Hepe, ano kaya gawin natin ganito? So actually, yan, ideya po yan ng aming mayor. So kaya ipopostro po natin at okay naman po kay mayor yan. Day po kamo, ang mga motorista, day po kamo matakot na mag-agi sa checkpoint. Lalong-lalo na dyan sa Bulusan. Sasabihan na kamo na diretso, kundi kamong lisensya pa, sa mga kinakaipuhan na para magkaigwa ng lisensya, ito ng pag-attender ka ito na theoretical driving seminar. So, sa iba pa na lugar, arugman kayo ng panawagan na day po kamo matakot mag-agi sa checkpoint. Kung day ka mong lisensya, okay lang. Makisuyo kamo sa tuya ng mga kapulisan na piga-asikaso pa nindo ang lisensya nindo o day pa kamong ibabayad o nagtitipon pa kamo lagad pag igwan na kamo ipahiling nindo sa checkpoint na yan nagkaigwan na kamo ng lisensya pero dai po kamo matakot sa kapulisan during checkpoints isabi nindo ang totoo man pwedeng mapakihurunan ang sa tuyat ng mga kapulisan ay hilingan nindo na sa Bulusan
magkakaigwa na sindanin na libre ito. Tapaapod nga ni kan na LGU sa tabang man kan sa tuya na kapulisan. Sige po sir, kung may karagdagan pa kita dyan sa Bulusan. Siguro po sir Mike, ibigay ko naman to, baka maubusan eh. Sige, babalikan ta ang Chief of Police kan Bulusan sa second round niya to, si Police Captain James D. Henita. Bago po ako mag-diretso, isabi ko na ini muna na mismo ang numero mismo kan sa tuya ng provincial director na itinao niya para magamit po kan sa tuya ng mga taga Hinanyog. Ini na numero kan sa tuya na provincial director mismo ang pwede po nindo na ma-text or ma-call sa mga impormasyon na pwede po niya mo na makinabangan. Dakulang tabang ini na mga impormasyon na itatao nindo through this hotline numbers, especially ini po na number ni PD. I-text mo si PD 0998-598-6059. Yan po ang numero. Naka-flash po dyan sa tuya na screen. Ang 0998-598-6059. And si Provincial Director Daniel po mismo ang makakahiling o makakabasa kan sa indo po ng mga impormasyon. Pwede man po dahil na kamo magpamidbid or pwede man po kamo magbugtakan sa indong pangaran o depende po sa indo. Kung nasusupog kamo, pwede man po dahil ibugtak ang pangaran. Ang importante po, may mensahe po kamo na may mga impormasyon kamo na pwede po niya mo na mapakinabangan. So yan po ang numero, naka-flash po dyan sa tuya na screen, ang numero po mismo ni Provincial Director Alex C. Daniel. Sige po, ang padagos kita, pasiring kita sa sarupan niya to, nakaibahan dyan po sa Huban Municipal Police Station. Maray na hapon tabi sa Gabos. Ako tabi si Patrolman Aris Castillo nin Huban MPS. Adi tabi ako sa ngaran nin among officer in charge, Police Captain Gerson D. Recuenco. Adi tabi ako para ipaabot po sendo ang among operational accomplishments and mga incoming activities po. Sa operational accomplishment po namon ay may dua po kami na nadakop with warrant of arrest po yun ng RA 9175 or Chainsaw Act of 2002. Din sa operational activities po namon, tuloy-tuloy pa rin po ang atong anti-criminality defense. Then ang Comelec checkpoint po is araw-araw pa rin po ini. Wala na po yung pinipiling oras kung minsan po madaling araw. Then yung timely deployment po, yung nagbabarangay visitation, nagpupunta sa school, nagkakandak po ng mga lecture. Then sa PSR incoming activities po namon, sa March 15 po may feeding program po kami together with Women's Organization of Municipality of Huban. Then sa March 22, clean up drive together with Women's Organization pa rin po ito ng Municipality of Huban. Then sa March 27, symposium po about VAUSI at Huban Gymnasium po. Maligabos po yun na aktibidad is in relation to Women's Band celebration po. Yun lamang po tabi sa sa Bulusan Kasubago nabanggit nila ang turismo sa Bulusan. Sa Huban igwaman kita kipig dadayo diyan during summer season. Yes po tabi Master, may mga cold spring resort po doon sa Huban. Madami po tayong cold spring po doon sa Anyog, sa Bacolod, Rangas, madami po na doon. Then may bago din po doon sa sentro po mismo yung Tribo Danau na kakabukas lang, last year po yata yan. So cold spring. Cold spring din po yun, cold spring. Doon lang po yung sa poblasyon, sa North Poblasyon po. Oo.
kung may hot spring sa Irusin, may cold spring sa spring Huban. Talagang kumpleto kumpleto ang sa tuya na karigusan din sa probinsya ni Sorsogon. As in, may saro pa na cold spring. Ay, ito na kasiguran. Spring ba ito? Ang Orok? Oo, Orok. Talagang malipot duman. So, kumpleto talaga ang sa tuya na karigusan din sa probinsya ni Sorsogon. So, kaya sa mga buot na magbalik probinsya, ngunya na summer, balik na kamo digdi sa Sorsogon, sa probinsya ni Sorsogon. Pwede magkarigo sa mainit, sa malipot. Ang Irusin, ang Kalsiguran, ang Huban, may mga cold spring po nandyan, pero nasa Irusin, talagang duman may ang hot spring talaga sa Irusin. So makapili ka munin kakarigusan yan man ang natural na mga karigusan diyan sa Bacon Beach, sa Gubat, yan man ang Rizal Beach. Yaon kadakol na pwede niya to na makarigusan digdi po sa probinsya nin Sorsogon. Sige, padagos po kita sa tuya na saro pa na kaibahan hali po diyan sa Castilla Municipal Police Station. Diyos maray na hapon tabi sa Indugabos, especially sa mga nagadarungan sa Police Kasanggayan in Focus, so via Facebook Live. So, Sir Mike and kay Sir Hinita po, Sir. Good afternoon. So, sa ngaran po kan sa mo yung Chief of Police Major John Angelo Remroso. So, ako po si Police Corporal Eric Samonte, ang Assistant PCAD PNCO kang Castilla Municipal Police Station. So, unyan po iulat ko sa mga naging operational accomplishment at incoming activities kan sa muyang istasyon. So, inutong ko na po ang may nadako po kami sa tabang kang Regional Intelligence Unit po. So, may regional most wanted person po kitang nadakop. So, ini po most wanted po ito rank number 7 kang Eastern Visayas po. So, kuat mi po ini sa Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. So, saro po yan. So, mayroon po kaming other wanted person din sa PD 1602. So, sa PD 705 po, illegal logging, saro man po. Puro po in-arrested. So, 6 po sa PD 1602, ini pong illegal gambling, tong 8. So, meron po din po kaming mga activities, especially sa police community engagement po. Alas-oral daw po, nagadyan po kami sa mga barangay. So, inline na rin po ito sa programa kan sa tuyang Provincial Director, Police Colonel Alex C. Daniel, ini pong Anti-Criminality Defense program po. So, mga barangay tapo, yan po especially na mga nasa isolated areas. So in-engage ta po ang sa tuyang mga barangay officials at minimobilize para at least po kung data man po maubos, mawaran ki krimen dyan, at least mabawasan ta po. So krimen na nangyayari po dyan sa mga barangay. So likewise po, nagkakaiguan po kitang mga school visitation. So nagkakandak po kita dyan ki lecture. So ini pong anti-illegal drugs. So nag-lecture po kita dyan. So, kang nakaaging simana po, March 7, so nagkaigwa po kitang KKDAT seminar at yung KKK po, ining Kabataan Kontra Kriminalidad. So, ang guest speaker mi po, digdikin na mi po ang satuyang Public Attorney's Office. So, si Attorney Domino po, Ryan Domino kang Castilla Public Attorney's Office. So, nag-invite din po kita digdik ang mga sa tuyang member as in official kan sa tuyang Kabataan Kontra Droga at Terorismo po. So ngunyan po sa operation naman po, padagos po ang samuyang Comelec checkpoint po. So 24 hours po na riyan, may scheduled checkpoint po tayo, Aga tsaka Banggi po. So ang samuya lang po, so mi lang po advice mi po ang sa tuyang mga motorista na bago man lamang po magagi kamo sa checkpoint, so mag-helmet po kita, especially dyan po sa Muyat, Aragyan po dyan sa Castilla. Aragyan po dyan. So kadalasan, sa mga aling ibang lugar, maaragi po dyan din nag-helmet. Mag-helmet po kita. Yan po para po yan sa kaligtasan ta. So yan lamang po ang sa Muyat mga dyan talaga sa Castilla, po. Tama. Agihan iyan. Kanda mga talagang agihan, hali sa Legazpi o hali sa Manila. Pasiring digdi sa Sorsogon City, pasiring duman ng iba sa Matnog, mabalyong dagat. Opo, kaya yan talaga nasa gitna po siya talaga. Sir. Kaya pasalamat kita sa mga diyan partner, diyan sa mga miyembros ka na
barangay peacekeeping action teams na yaon ang mga barangay tanod Opo, na- yan po mga BPATs na po. na yaon minsan nahihiling ko pag nag-aagi ako dyan talagang yaon sindaan nagkakatabang kan sa tuya ng mga kapulisan sa pagmamando ng trapiko lalong-lalo na dumon sa may mga eskwelahan na harani sa highway mismo ano Opo, mismo po dyan sa Kumadkad, dyan po kaya sa sentro, sa may public market sa po. plaza oh. Nariyan po mismo dyan ang Kumadkad Central School, Mm-mm. kung sarap po yan sa big school talaga kang Kumadkad po, kang Mm-mm. Castilla. So katabang ta po dyan ang BPATs, Mm-mm. ang mga barangay tanod kang barangay Kumadkad Castilla Sorsogon. So kaiba po taman dyan ang anong public, yung enforcer po kan sa tuyang munisipyo po, kay Ribia taman po dyan. So dakol po kitang mga tawag dyan, advocacy support group at BPATs na katarabang po dyan para mamantener po ang katuyang trapiko dyan sa Maralica Highway po. Mm-mm. So paano ko lang po pagramdam po unya na po baga matawag dyan. So mga turista. Mm-mm. So nagadagsa na makararigos po baga dyan sa Satuya. Dakol man po dyan sa Muya ang tourist spot. So especially dyan sa Malaumawan po. So Malaumawan Island po. So kumadyan po kamo sa Malaumawan. So kung para day ko bumaligaw, nariyan po sa Tuyang Mac tsaka pads nakaantabay po. Yan sa sentro. Opo, nasa sentro po may pads po kita dyan. Tapos may Mac man po kami digdi sa may. Pwede maghapot. Opo, pwede po kayo maghapot. So, 24 Huwag hours mahihiyang po. magtanong. Opo, huwag kayong mahihiyang magtanong. 24 hours po niya raon po dyan sa Tuyang ka mga kapulisan po. Mm-mm. So yaon sa Castilla, talagang yaon very visible ang sa inyo po ng mga kapulisan. Sa baba kan helicopter. May baba kan Opo, helicopter. sa baba kang helicopter. Ayaon dyan. Ang Kaso tayo nagagamit sa helicopter pa. sa Castilla, Sorsogon. Ano po? Sige, ang sa tuya po na masunod, ang kaibahan ta po hali dyan sa kasiguran, ay ini napigsabi ko sa bago. Ito na saro na cold na spring ito or talaga natural ito natural na bulos kan tubig ang sa may orok. Sige partner, good afternoon sa imo. Diyos maray na hapon po sa kabus na nakaantabay ka sa tuyang programa po sa mga ano po sa PCO kay Sir Henitia, sa mga kapwa ko po PNCO na ano man po, Diyos maray na hapon sa indo. In behalf po sa samuyang mahigos na COP, si Police Major Marmy Partingka, ako po si Police Corporal Erwin Clementian, Assistant PICAD PNCO san Kasiguran MPS po. Ano yun po para maghatag nin update po manungod sa moyang mga accomplishment po sa incoming yung previous activities po. So inutong ko po sa lado sa moyang operational. So sa March 8 po nagkaugwa po kami may naaresto po kami na 4 sa violation po siya sa municipal ordinance po, illegal fishing po 4 po siya na persona. So sa mga previous activities po namon last March 1 nagkandak po kami dialogue sa Barangay Burgos regarding po siya sa mga women sector po Tapos ang mga incoming activities man po namon, so niyam po na March 19 magkakagwa po ang kasiguran ng Peace Covenant signing po, Master. Tapos after that March 20 po maglo-launch po ng ACD po and KKK. 1 PM po yun gaganap po sa Kasiguran Gymnasium. So inaasahan tanig di sa launching kay ini na ACD program kan sa tuyo ng Provincial Director diyan sa Kasiguran ang mga kabataan niya to ang sa tuya ng mga barangay council as in ang iba pa na mga members kan iba-ibang organisasyon diyan po sa Kasiguran so ini na anti-criminality defense program kan sa tuya na Provincial Director na si Police Colonel Alex C. Daniel, ACD asin may iba pa kita partner na mga information bahali diyan sa Kasiguran. Continuous pa rin po, Master, ang mga activities sa PCR po namo na like barangay visitation, school visitation, nag-attender man po kita ng mga badak meeting po tapos nagkakandak pa man po kita
mga seminar, BPATS training po para madagdagan ang karamang kasatuyang mga BPATS member po. Sige na. Thank you. Salamat sa satuya na kaibahan natin dyan sa Kasiguran Municipal Police Station. Ay sa bago ko pala malingaw partner, sa Kasiguran naramdaman ko ang mga burak. Ito na mga rosas. 16K po, 16K blue roses. Oo, na ipigdarayo man ini sa Kasiguran, So kumusta na ang sa tuya na mga turista or mga local tourist nga niya, minsan mga taga Sorsogon nagdadarayo sa Kasiguran. Sa ngunyan po master, dakulong po nag-aarabot. Lain lang po mga taga Sorsogon po like mga ibang province po na halimbawa nagtutur. Nagtutuyo po sinda duman para maano ninda, makita ninda o mapasinayan nindaan gayon kan 16K blue roses kan Kasiguran. Lalong-lalo na pag may ilaw iyan na magpa-share ka mo dyan weekends sa pagkabangi dyan sa Kasiguran, mailing nindo ang gayon kan ilaw sa mga blue and pink roses dyan sa Kasiguran. Napigdarayo talaga ganyan ng mga panahon, lalong-lalo na pag tarapos kan eskwela ngunyan na summer season, mga Abril gayod na ang mga graduation ceremony sa ngunyan na school year, matapos yan mga April. So pag Mayo kayan, makapuro para share na maano lang sa init dara permi kinin tubig para di ma-dehydrate. So sa paglalakaw niya to sa mainit na panahon, magdaranin tubig sa may mga na bagong ngunyan pigbuburog takan ki tubig, asin may mga bottled water na pwede dahil lang kamo ma-dehydrate o mamarahanin tutunlan sa indo na pagbabiyahe, lalong-lalo na ang ini na mga pag mabiyahe ka muna araw kining oras na mga alas 12 alas 10 ang udto hanggang hapon mga alas 3 mainiton talaga. May mga pa kita partner sa Kasiguran, may mga karagdagan pa? So para wala naman po sige. master. Okay, salamat pasirin na kita sa saro pa niya to na kaibahan dyan sa ang first PMFC. Pero ang sa tuya na first PMFC matikas talaga, babae ini. So na speaking of babae, kan Women's Month celebration ngunyan na March, still nasa Women's Month celebration pa kita, may mga activities pa nga ni Sinda na pigigiribo, asing gigiribohon pa mga kapulisan niya to nakakababaihan kan nakaaging Monday flag raising and awarding ceremony dyan po sa Camp Salvador C. Escudero Sr. Ito na mga BPATS na inaapod, ito na mga barangay tanons niya to. May na-awardan naman kan Lunes, mga babae na barangay tanod ang sa tuya po na inawardan dyan sa Camp Salvador C. Escudero Sr. Sa Sainda po na padagos na pagsuporta, pagtabang sa satuya ng mga kapulisan sa Sainda po ng mga kanya-kanya na barangay. So, salamatunon sa satuya ng mga kababaihan ng mga barangay tanod. Ngunyan na Marso, sa bilog na Marso, dahil Women's Month celebration, ang pigtatawan ni mga award na barangay tanod dyan po sa Sorsogon Police Provincial Office, mga membro na mga kababaihan in connection pa man girari ini sa Women's Month celebration ngunyan na bulan. Sige partner, dyan sa first PMFC. Diyos marahin na hapon po sa gabos sa tatagahinan nyo digdinian sa tuyang Police Kasanggayan in Focus sa mga pag-iriba ko niyan, sir, master. So, sa ngaran po kan sa kuyang First Commander, Police Lieutenant Colonel Joseric O. De La Peña, aniyon po ang sa indong lingkod, Police Staff Sergeant Adamos, ang PICAD PNCO po, ang Sorsogon First PMFC po. So, madetyo na po ako sa accomplishment. So, ang mga nakaagimi po na accomplishment sa operational accomplishment, kahapon po, igwa po kinadakop na sarong Regional Most Wanted kang NCRPO po sa bayan kang Preto Diaz na rank number 7 na may kasong RA 7610 po. As in, padagos mo po sa kami, ang unit me sa pagtabang sa satuyang mga former rebels sa pag-process kan sa indang mga ayuda manugod po sa ICLIP. Kahapon po, nagkaigwa po kay emergency meeting
para po sa ano po sa e-clip enrollment po kan sa tuyang mga FR. So padagos po ito dahil ang gusto po ni Gob at pati ni PD na matabangan yan isinda na makuha ng mga ayuda na para po sa inda na hatag sang gobyerno. So maski papano po naihahatag naman sa inda pero medyo nahalo yan lang talaga kasi may mga requirements po talaga na diri tulos ninda napapasa. So Pero ang iba partner na nagka-irinot na duman na nagbaralik loob sa gobyerno, may nakakaroon naman yung igwa mga naman benepisyo. po sa FRME po sa first PMFC, igwa na po kami kay mga 28 po na nakakuha, ay 38 na nakakuha po kay immediate assistance, naghalaga po yan kay Gismil. Igwa plus po itong may 20 naman po kang nakaay, 10 kang nakaagi na FR man nakakuha sin 20k para sa sustainable livelihood assistance po ninda. Singna po kaya ang nag-identify kung nano ang gusto ninda na livelihood project po na ihatag sa inda sa government. Siya mismo. Opo. Ang nagsuko mismo, ano? Opo, ini-interview po sinda kang social worker, haputon po kung nanong gusto ninda na business. So, ito pong 20k, sinda po sa to ang bahala kung paano po ito. May monitoring man po kami na sa mga handler kung talagang inihimo man ninda, kung mayad man ang progreso sa to na negosyo po ninda. So, yun po ito, Master. Tapos sa PICAD activities naman po, manungod po sa satuyang tigsiselebrar niyan ang Women's Month as in ang Fire Prevention Month. Kahapon po, nagkaigwa po kita kay simultaneous earthquake drill. So, nag-join po kami, kaibahan po duman sa Payawin po, sa Payawin Elementary School. Kaibahan po namon ang fire po sa Gubat. Tapos, nag-join man po kami sa Gubat MPS po. Kaibahan mi naman po ang MDR po. So niyan po ang ang mga sasunog po. So mag-ingat po kita lalo na po mainiton permi niyan. So diri lang po pero magdalang tubig, pag mahali po kita sarong talagang galuntaan mga saksak para maiwasan tapuan sunog. So yun po yan. Tapos sa kababaihan naman po, padagos po ang satuyang pag-join sa mga activities po diyan sa LGU, sa mga barangay. Kung na naman po ang mga activities kang mga barangay lalo na po ang women's group para po niya sa pag-celebrate kang 1 a month po naton. So, yun po. So, yan ang satuyan ng mga activities dyan po sa SIN Accomplishments Can First Mobile Force Company. May mga iba pa kita na programa, activity na na gigibuhon sa mga masunod na aldaw. Sa masunod na adlaw po, ang Gubat MPS po magkakaigwa kay government signing po para sa election po sa March 18 po. Yan po sa Insianes Pavilion po. Kaibahan mo po ang Gubat MPS po. Tapos, ang mga activities po kang RPSB, sunod-sunod man po, may mga pa-training po sinda, pero ang mga recipient po ay ang yada po sa barangay Payawin po. So, sa mga masunod po, pwede man po sinda mag-enroll. Magduman lang po sa, sa First PMFC. Kasi kung may available po kami na, kung ang TESDA po may available na training package, tigahatag man po sa amon. So, dapat mag-group po kami ng at least 25 persons Kamu na nahanap ng mga participants. Kaipuhan mi man po sa maski sa mga nakalipas na ng mga pa-training kan TESDA, ito na mga pigpa-training nila? Anong halimbawa course or ang nakaagi po sa barangay dita po ang pa-training po nila nagkaigwa duman sinda kay TESDA driving po NC2. So niyan po sa barangay Payawin magkakaigwa po sinda kay TESDA driving naman NC2. Sa baka po niyan nakatapusan sa March or April po ang schedule po. Magayon sa driving. Magayon yan na lalo na po sa mga ma-abroad po. Iyo po yan ang mga tapos so mga sa pagluto naman. So depende po sa availability po kung mga training po sa TESDA na inahatag po sa amin. Ang duration sa mga pirang aldaw ang saro na training. Depende po sa pag mga minsan may 1 month. So duwa po kaya yan na klase, may allowance so tapos warang allowance. Pag itong mga sa NC2 po may allowance po ito. So sarong klase na warang allowance itong mga madalian lang po na training, mga 3 days lang po. Yan, sige So, i-avail tayo lalong-lalo na dyan sa mga barangay. Pag-arog ka na may mga pa-training ang TESDA o sa paagikan sa tuyo ng mga kaibahan ng mga kapulisan sinda minsan ang nagtatap kay ni ng mga concerned agencies para maipaabot po duman sa indo na barangay o lugar ang sa arog kaya ng mga training o mga pwede nindong short term na pag-adalan na mapapakinabangan. Minsan partner nagtuturo na kamo kay ito na
maghibo ka ito, magtimpla ka na mga DIY na dishwashing. Oo. Amo po, Oo. so madali man lang po kaya ito, tigano malay ito sa TikTok. Oo. Ang pulis po bagay, jack of all trades yan. Oo. So pati pag karpintero, tigano mina po. Kaya ang Tigka-career RPSB na, team dapat, komposisyon po sa daig, kay karpintero, kung nano. Oo. Saro sa tiga-identify sa RPSB is poorest of the poor. So, kung kaipuhan, ayuson ang balay, ayuson mi po. So, dyan po sa Payawin, tas dita, igwa po kami dyan kay mga recipiente kang mga poorest of the poor. So, pinahimuan ki balay, kinagang ki solar light, para matabangan taman po itong mga nagtitios ng mga kairibahan, ta na di kaya mag-afford kang sansoreko. So, tawan taman po sinda ki liwanag sa harong ninda by means of MGCI po. So, nagre-request po kami kay solar light sa inda po. So, magayon na mga yaon talaga ang satuya na mga kapulisan dyan sa barangay mismo, na naglalaog sinda sa barangay. Nag-i-start na nga ni ang team kan RPSB, ang first mobile first company, as in ang second mobile first company. May mga nagkapirili sinda na barangay na duman talaga sinda, nag-stay for how many months? 6 months or above? 6 months po. So, padagos po yan. Kasi ang magiging recipient po talaga sa na RPSB, ito po na hinalian na kang RCSP po sa DILG. So, ibig sabihin, mga GDAS areas po siya, mga talagang itong barangay na ito, tios man kumbaga sa Kaya tatabangan ta po sinda, nadarhon ang mga government of services san na may paabot sa barangay mismo sige, thank you very much sa satuyan na kaibahan. Hali po dyan sa First Mobile First Company. Asin ngunyan, pasiring naman kita sa sarupan niya to na kaibahan ang Irusin Municipal Police Station. Okay, Diyos maray na hapon po sa Gabos. So sa ngaran po sa amo na happy na si Police Major Walter June J. Pedido po. Ako po si Police Staff Sergeant Rhea F. Hoben, ang PICAD PNCO po kang Irusin MPF. So, yadi man po ako para po maghatag sa update regarding po sa mga naging accomplishment po sa amo na himpilan. So, para naman po sa operational accomplishment, ang among himpilan po, nadakop man po namo ang nakadakop po kami sin tulong most wanted person. So, saro dyan is rank number 2 regional most wanted person. Ang saro naman po is rank 9 regional most wanted person, and the other one is rank 2 municipal most wanted person. And sa other wanted persons naman po, naka-aresto naman po kami ki duwang personahe po na may kasong PD 705 and RA 9175. And ang ating kapulisan naman po ay patuloy sa pagkakandak ng anti-illegal logging operation and anti-illegal gambling operation. So we have one accomplishment for each operation po. And sa aming PICAD activities naman po, patuloy po tayo sa pagkandak ng badak meeting sa barangays po, and patuloy din po ang ginagawa naming barangay visitation and school visitation po para po magkandak ng information dissemination and lecture po regarding laws in relation to God. Since ngayon po Women's Month, yung MSWD po, kapartner po namin, nagkakandak po ng family development session. So yung kapartner po namin dito, yung aming WCPD personnel, sila po yung nagkakandak ng lecture regarding anti-online sexual exploitation of children naman po. And ngayon po, mayroon po kaming activity, kapartner yung LGU, in connection with Women's Month celebration po. Meron po tayong Zumba ngayon po, ngayong araw po mismo. And nung nakaraang March 11 naman po, nagkaroon po tayo ng Kabataan kontra Kriminalidad and KK lecture po. Kapartner po natin dito yung ating PAW office po. And yun lamang po. Sige, yan po sa Irusin. Sa Irusin, ngunya na summer. Ngunyan po, expected na po namo yan sa Irusin po. Mayroon po tayong maraming local and foreign tourists po.
lalo na po at maraming resort po sa Irusin. Si Irusin. So, Nabanggit na nga ni Kasubago ang mga hot spring. Yes po, ang San Mateo Hot and Cold Hot Spring. Meron din po tayong Modesta Resort. May 401, may Nature Resort. Merong mga private resort din po na exclusive lang po. So lahat po yan, nandyan po sila. Yung location po is nasa Mumbon, Irusin, Sorsogon. So kaya po, meron po kaming pads po dyan sa Barangay Mumbon para i-assist po ang ating mga turista pag magdadayo po sa aming lugar. Sige, yan po anong sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Irusin Municipal Police Station. Ngunyan po, babalikan ta na po ang sa tuya na kaibahan hali po dyan sa Bulusan, ang Chief of Police Miss Muninda, para po sa guidance sa tuya sa inyong mga kabarangay bago po kita magtapos kan sa tuyang programa. Once again, thank you. So sa aming pong bayan, muli po ina-assure po ng Bulusan Municipal Police Station na ang inyo pong kapulisan ay magtatrabaho po 24 oras po para po ma-ensure ang ating pasi-orden. And likewise po, hinihingi ko din po ang tulong ng ating mga barangay official. So by way of information sharing po, kung meron tayong nababalitaan dyan, so just text lang po. Sabi nga, kung may CPD meron pong i-text CPD. So yung sa amin naman po, meron naman pong i-text si COP. So manggitin ko lang, Sir Mike, yung aming hotline number. So ito po, 0998-598-6065. So meron din po tayo sa WCPD hotline, 0970289136. So any issues in concern po na sa tingin nyo kailangan yung idulog po sa kapulisan sa bayan ng Bulusan, wag po kayong mag-atubili at kami po ay handa ang mag-responde o tumulong sa inyong mga pangangailangan. Salamat po at magandang hapon. Thank you very much kay Police Captain James D. Henita. Balikan ta ang huban, partner. Maray na hapon po ulit, Tabi. Bali, kung may mga kahaputan po, Tabi, gamo sa Huban Station po, iita ko na lang po, Tabi, ang hotline po namon. 0998-598-6072. O utrong ko po, Tabi, 0998-598-6072. Salamat, Tabi. Sige, thank you very much. Ali po dyan sa Huban, si Patrolman Aris D. Castillo. Siringman, pasiring kita sa Castilla. So sa Castilla Municipal Police Station po, so kung may mga kaputan po kamo, pwede nyo po makontak kami sa number na 0998-598-6067. So via Facebook naman po ang Castilla Municipal Police Station po. So nariyan din po ang Facebook page po. Castilla MPS or something. Castilla. So sa bagay mga kabarangay, yan man iyan na ka-flash sa TV screen niya to. Asin pabalikan ta ang kasiguran. So, Diyos paray na hapon po ulit. So, sa may mga kahaputan po at mga gustong ipaabot na impormasyon, yadi po ang samoyang hotline sa Kasiguran MPS, 0998-598-6068. Ulitin ko pa, 0998-598-6068. Yan, ang sa Kasiguran, si Ringman ang halip sa Kasiguran, si Police Corporal Erwin Clemente. Asin pasiring kita sa Giraray sa First PMFC. Sa mga gusto po mag-surrender or balik loob sa gobyerno, ini po ang samuyang hotline kung gusto po nindo tabangan namon kamo. So, ini po 0998-598-8213. Again, 0998-598-8213. Pwede man po mag-text or magtawag para maduman mi po kamo para matabangan po magbalik loob sa gobyerno po. Okay, si Police Staff Sergeant Mary Rose Adamos ang sa tuyan na kaibahan. Ali po dyan sa First PMFC. Asin pasiring sa ginara kita sa Irusin. Okay, ipahabol ko lang po pala. Sa March 20 po, magkakamayon po palang kaming launching ng ACD and Kabataan kontra Kriminalidad. So, iniimbitaran ko po, gabos na Barangay Chairman and SK Chairperson na mag-attend po sa nasabing activity po niya na maabot na March 20. So, sa may mga kahaputan po o mga reklamo, pwede po kamo mag-text sa amo hotline number
0998-598-6071. So, ulitin ko po, 0998-598-6071. Okay, ayan po ano ang sa tuya na kaibahan sa Irusin si Police Staff Sergeant Rhea Joven. Nakahiling pa ako duman kay Patrolman Clemente. Patrolman hindi man kay Patrolman Castillo, nakahampang ko pa no. Sige. Yan na po ang satuya mga naging kaibahan sa satuya na episode ngunyan sa pangaran po kan satuya na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel asin sa satuya na mga naging sa technical si Kuya Harold, si Kuya Clark sa namatunon sa pag-antabay sa satuya. Ini man po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña hanggang sa masun po niya to na programa ang Police Kasanggayahan in Focus.